Tigil, wag mong hayaang makatakas siya. Dinroga namin siya. Talagang hindi siya makakatakbo ng malayo. Habulin ninyo siya. Doon sa ganong daan, hulihin siya. Walang kwenta. Alagaan mong mabuti ang mga tupa para sa kanila. Kung mawala mo kahit isa sa mga tupang ito, huwag ka nang umuwi. Tulungan mo ako. Pananagutan kita. Ano ang gagawin mo? Hindi. Ito ang pamana na jade pendant ng aking pamilyang Fu. Kunin mo ito at puntahan mo ako. Magandang umaga, Presidente Fu. Presidente Fu, ang mga taong nagdroga sa iyo ay pinarusahan ng mahigpit. Presidente Fu, Narinig ko na ikaw ay naghahanap ng isang babaeng taga-probinsya. siya ba ang magiging asawa ng presidente ng Fu Group? Wala ka bang pakialam sa kanyang pinagmulan? Pakisagot mo kami. Pakisagot mo kami. Pakisagot mo kami. Siya ang pinakamabait at pinakamagandang babae na nakilala ko. Kung siya ay pumayag, siya ang magiging asawa ko, asawa ni Fu Jingshen. Binibining Chow, ikaw ay isang buwan ng buntis at triplets ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi ko dapat malaman ni na mama at papa na buntis ako bago kasal. Hoy, ikaw walang hiya. Anong itinatago mo dyan? Lumabas ka agad. Darating. Mom, ano ang kailangan mo sa akin? Bilisan mo at maghanda. Ang sasakyan ng kasal ni Lady Fu ay darating na. Ma'am, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang pakasalan ko ang isang lalaking nasa 50 ilang taon? Hoy, anong matandang lalaki? Ate, magandang kasal ito na maingat na pinili ni na mama at papa para sa iyo. Tumpak Lide Fu, siya ang malaking magbababoy sa aming barangay Shuiwan. Kumikita siya ng 7 hanggang 800,000 yuan kada taon. Swerte mo na pumayag siyang kunin ka. Huwag kang walang utang na loob. Kung ganyan kaganda, bakit hindi mo ipakasal si Chow Hong Hong sa kanya? Hoy, kung tutuusin, simula bata pa tayo, kapag may maganda kang bagay, laging sa kanya mo muna ibinibigay. Pa, ang Hong Hong natin ay isang mahalagang hiyas na minamahal natin. Sa hinaharap, tiyak na ikakasal siya sa isang mayamang negosyante sa malaking lungsod. Ikaw na hangal. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Bakit? Bakit pareho kaming si Chow Hong Hong at ako ay iyong mga anak, ngunit siya ay parang kayamanan mo, samantalang ako ay parang baka o kabayo na naglalaba at nagluluto? Hindi ako sasang-ayon dito kailanman. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan siya. Ikaw, Kailangan mong pakasalan siya, gusto mo man o hindi. Tinanggap na namin ang kanyang 500,000 yuan na dote. Mahal kong Shinro. Nandito na ang asawa mo. Presidente Fu, natagpuan namin kung nasaan ang ginang. Sa barangay Shuiwan. Ihanda ang mga bigay kasal, ipagbigay alam sa lahat ng pinuno ng barangay Shuiwan. Dadalhin namin pauwi ang ginang sa paraang marangal at engrande. Oh, ganda, talagang ganda. Bata at maganda, at may magandang katawan. Sa hinaharap, tiyak na bibigyan mo ang pamilya namin ng 8 o 10 matatabang lalaking sanggol. Tito Lee, pakiusap pakawalan mo ako, Tito Lee. Oh, ano ka ba? Bakit mo ako tinatawag na tito? Tawagin mo akong asawa. Tito Lee, alam kong gusto mong mag-asawa at magkaanak at gusto mong may mag-aalaga sa'yo sa iyong pagtanda, di ba? Ako, maaari kitang kilalanin bilang aking ninong. Lalabhan ko ang iyong damit, magluluto para sa'yo at aalagaan ka hanggang sa huli. Buhay at maayos pa ako. Ang kapal ng mukha mong sumpain ako na mamatay. oh, walang utang na loob na babae. Ang nanay mo at ako ay ilang beses nang sinabi sa'yo. Ang 500,000 yuan na bigay kaya ay sobra na.
Bakit hindi ka nasisiyahan? Oh, sa tingin mo lang ba ay masyadong maliit ang bigay kaya? Madaling ayusin yan. ₱30,000. Sapat na ba iyan? Hahaha. ₱50,000, sapat na ngayon, hahaha. ₱100,000, sapat na ba yan para sa'yo? Ahahaha. Ibibigay ko lahat sa'yo. Tama. Tao ako, hindi bagay na ipagbibili. Ang mayayaman ba ay pwedeng gawin ang kahit anong gusto nila? Agawin ang mga bagay sa pamamagitan ng puwersa? Oo, Sa mundong ito, ang mayayaman ang gumagawa ng patakaran. Kahit ang perang dumadaan sa aking mga daliri ay sapat na para sa hamak na mahihirap na katulad mo upang magpasalamat. Dapat mo akong paglingkuran ng mabuti at gawin akong komportable. Oh, ate, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Si Tito Lee ay handang gumastos ng napakaraming pera para pakasalan ka. Ito ay isang bagay na nagdudulot ng karangalan sa amin sa lahat ng karatig pamayanan. Ikaw lamang sumama ka na kay Tito Lee ng mabilis at mag-enjoy sa magandang buhay. Hehe, Sinta, ang iyong asawa ay pakitunguhan ka ng mabuti. Hindi! Tara na. Nanay, tatay, huwag ninyo akong ibenta. Langit sa itaas, sino ang magliligtas sa akin? Fujing Shen, ang pinakamayamang tao sa Yun Country, talaga namang nagpakita sa ating lalawigan at lahat lang para hanapin ang kanyang nobya. Ang magiging asawa ng presidente ng Fu Group ay talagang nasa ating lungsod? Ang bayan natin ay magkakaroon ng asawa ng pinakamayamang tao. Choiwan Village, sa wakas ay makakaangat tayo. Kailangan kong pumunta at ipaalam agad sa kapitan. Oh, Sinta, dali. Nanay, tatay, Anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Shinru. Hoy, ikaw. Yaozu. Ikaw, iligtas mo ako. Ang mga magulang ko ay ipagbibili ako kay Li Defu bilang kanyang asawa. Kayo, ito ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Paano kayo maglakas loob na sumalungat sa kalooban ng isang babae at pilitin ang ganitong transaksyon? Tatawag ako ng pulis ngayon din at ipapaaresto ko kayong lahat. Naku! kaawa-awa ka. Naglakas loob kang maging bayani at iligtas ang dilag. Naglakas loob kang hamunin ako. Hehe. May 300,000 yuan sa card na ito na kung dadalhin mo siya sa akin, perang ito ay sayo na lahat. Si Yaozu at ako lumaki kaming magkasama. Siya'y matuwid at tapat. Hindi siya yuyuko sa iyong maruming pera. Ikaw ay ibinenta ka na ng mga magulang mo, kaya asawa ka na ni Amuli. Halika rito agad. Jiang Yaozu, ikaw ang naging matalik kong kaibigan mula noong bata pa tayo. Sasama ka ba talaga sa mga taong ito at sasaktan mo rin ako? Itong kawawang talunan, tiyak na tutulungan niya ako. Dahil may pera at kapangyarihan ako, kaya ko siyang bigyan ng lahat ng kaluwalhatian at yaman na gusto niya. Pinagmamasdan ng langit ang ginagawa ng bawat isa. Ang karma ay abot sa iyo maaga o huli. Oh, asawa ko! Pakikitunguhan kita ng mabuti, umuwi ka na sa akin. Tara na! Ha ha ha! Lumayas! Pumasok ka dyan. Ang galing ng asawa mo sa kama. Baka ngayong gabi, mabubuntis kita ng anak ko. Tapos kaya ko nang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya Lee. Halika rito, mahal. Hindi. Huwag kang matakot, anak ko. Tiyak na poprotektahan ka ni Mommy. Kapag nahuli na kita, babalatan kitang buhay. Tigil, tumigil ka dyan. Kapag nahuli ko itong suwail na anak, baliin ko ang mga binti niya. Lumayas, lumayas, lumayas. Bilisan mo at habulin siya. Kapitan, ang kapitan ay ang pinakamakatarungan at matapat na tao sa nayon. Tiyak na kakampihan niya ako. Kapitan, ibinenta ako ng mga magulang ko kay Li Defu bilang asawa niya sa halagang 500,000 yuan. Sinubukan akong abusuhin ni Li Defu. Kapitan, pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Pakiusap, ingatan mo ako, Kapitan. Ikaw na Pilya, naglakas loob kang tumakbo. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo. Ikaw na suwail na anak. Kapitan, buksan mo ang pinto. Kapitan. Ah, huwag mo akong hawakan! Kapitan. Kapitan.
Kapitan? Kay Kapitan. Ikaw, ang kawalan ng katarungan na sinabi mo. Ito'y narinig kong malinaw ng kapitan na ito. Huwag kang mag-alala. Ako tiyak na bibigyan kita ng katarungan. Pinuno ng angkan, huwag kang makinig sa kalokohan ng walang utang na loob na babaeng ito. Paano naman naming ibebenta ang anak namin? Ito ay malinaw na naghahanap kami ng magandang pamilya para pakasalan siya. Aba! Naku, wala akong paniwala. Si Lidefu ay lampas 50 taong gulang na. Anong klaseng magandang pamilya iyon? Sa palagay ko, gusto mo lang ibenta ang anak mo para kumita sa bigay kaya. Tama. Sino ba sa nayon ang hindi nakakaalam na ang pamilya Kao ninyo ay laging pinapaboran ang bunsong anak na si Kao Honghong? Si Sinro ay isang kaawa-awa at mabuting bata at lagi mo siyang inaapi. Tama. Kayo, Tama na. Xiao Xinro, itinatanggi ng iyong mga magulang na ipinagbibili ka nila kay Li Defu. Mayroon ka bang ebidensya para patunayan ang iyong sinasabi? Meron. Ito? Aksidente kong kinuha ang video na ito kanina. Tama. Sa mundong ito, ang pera ay kapangyarihan. Kahit na magpakawala ako ng kaunti, kayong mga hamak na dukha ay dapat. magpasalamat. Dapat mo akong pagsilbihan ng mabuti at gawing komportable. Napakabuti. Dahil ang ebidensya ay tiyak, ipinapahayag ko. Ang pamilya Kao at si Li Defu ay walang kasalanan. Ikaw, Xiao Xinru, ang may sala. Pinuno ng angkan, tama ka. Pinuno ng angkan, matalino ka. Matalino. Bakit? Bakit ninyo ito ginagawa? Hoy, opisyal ng bayan. Ano? Ang asawa ng pinakamayamang tao ay nasa nayon natin? At anak siya ng pamilya Kao? Ang asawa ng pinakamayamang tao ay si Xiao Honghong. Huwag kang mag-alala, ang pinuno ng angkan na ito ay laging tapat at matuwid sa kanyang tungkulin. Hindi ko hahayaang ang masamang taong ito ay magparatang sa inyong mabubuting tao. Ahahaha. Dumating ang mga kinatawan ng pamilya Fu mula sa kabisera upang manligaw. Bakit walang tao sa bahay ng pamilya Cao sa araw? Naku, Ginoong Fu, kakakuha lang namin ng balita. Si Madam ay ipinagbili ng pamilya Kao sa isang matandang magsasaka ng baboy bilang asawa. Nasa bahay ng pinuno ng angkan sila ngayon. Paano nila nagawang galawin ang asawa ko, ang asawa ni Fu Jingshen? Pababayaran ko silang lahat. Bakit? Punong angkan, bakit mo sinira ang ebidensya at ako'y pinaratangan? Anong ebidensya? May nakita ba kayo? Wala talaga. Ikaw. Nakikipagsabuatan ka sa mga kontrabida at inaapi ang mabubuti at inosente. Maaga o huli, makakakuha ka ng iyong parusa. Walang hiya. Mula pa nung unang panahon, kapag nag-aasawa ang isang babae, dapat sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at ang ayos ng matchmaker. Dahil tinanggap ng pamilya mo ang handog na pangkasal ni Li Defu, dapat kang magpakasal sa kanya ng masunurin. Kung hindi, ikaw ay gumagawa ng pandaraya sa kasal. Tatawagan ko ang pulis at ipapakulong ka. Li Defu, kunin mo na ang asawa mo. Agad-agad. Huwag kang lumapit! Wag mo akong hawakan. O, punong angkan, talagang tapat at makatarungan kang opisyal. Salamat, punong angkan. Katatanggap ko lang ng tawag mula sa opisyal ng bayan. Sabi niya, ang panganay na anak ng pamilya Fu, ang pinakamayaman sa Yun Country, Mr. Fu, ang leader ng Fu Group, ay nagmamaneho papunta sa aming nayon ngayon. At sabi niya gusto kanyang pakasalan. Hoy, naaalala ko noong nakaraan, pumunta ka sa bayan para dumalo sa seremonya ng groundbreaking ng Hope Primary School na pinunduhan ng Fu Group. Marahil nakita ni Mr. Fu ang larawan mo at nahulog ang loob sa ating Honghong sa unang tingin. Tama. Honghong, talagang natupad mo ang inaasahan namin ng iyong nanay na minahal at pinalaki ng may pag-aalaga. Ang galing mong bata. Mula ngayon,
Ang tatay mo at ako ay mabubuhay ng sagana kasama ka. Mahusay. Lumabas ka, ikaw. Isang ulat ng pregnancy test? Ikaw magandang dalaga. Buntis ka pala. Mr. Fu, ang bahay ng punong angkan ay nasa unahan lang. Ano ang sinabi mo? Triplets at isang buwan na buntis? Walang utang na loob kang babae. Sino ang lalaking yon? Hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Wala kang kwenta. Malapit nang magpakasal ang kapatid mo sa mayamang pamilya para umangat sa kayamanan. At ikaw, nagbuntis ka. Sinisikap mo bang putulin ang daan namin sa yaman? Puno, iminumungkahi ko na itapon natin ang walang utang na loob na babaeng ito sa kulungan ng baboy at lunurin. Sige, kunin ang kulungan ng baboy. Kilos. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Umalis ka dito. Hindi, hindi. Sinabi niya, pananagutan niya ako at ang bata. Tingnan mo. Ito ang jade pendant na ibinigay niya sa akin. Naniniwala ka talaga sa bagay na nagkakahalaga lang ng ilang piso? Oh, tama na. Tigilan na ang pag-aatubili. Bilisan nyo at ilabas siya. Teka, kung malulunod ang babaeng ito sa kulungan ng baboy, sino ang magdadala ng anak para ipagpatuloy ang angkan ko? Asawa mo siya. Ikaw ang magdesisyon. Bakit hindi gumamit ng patpat para palabasin ang bata sa kanyang tiyan? Pagkatapos, makakapag-anak pa siya para sa akin para ipagpatuloy ang angkan ko. Hindi, huwag mong paluin. Ang aking anak. Langit! Sino ang magliligtas sa akin? Tigil. Ito. Kumusta ka? Ikaw pala. Tulungan mo ako. Ako ang mananagot sa iyo. Ano ang gagawin mo? Hindi. Alam kong hindi mo ako lolokohin. Pasensya na. Dumating ako ng huli. Hindi pa huli. Okay naman kami ng sanggol. Buntis ka? Triplets. Marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Mula ngayon, talagang gagawin ko ang paghahanap ng hustisya para sa iyo at sa sanggol. Aba. Kaya ikaw pala ang kasintahan ng walang kwentang ito. Oh, tingnan mo, nakabihis ka na parang disenteng tao, pero nabuntis mo itong walang kwentang buntis. Sigurado ako na ikaw ay isang mahirap na walang kwenta rin. Ang mga taong ito, nangutang ka ba para upahan sila bilang artista? Siya ay nagdadalang tao ng iyong anak. Bilisan mo at humanap ng paraan para makaipon ng 500,000 piso. Aayusin natin ito ng pribado. Kung hindi, pagsisisihan mo ito ng husto. ₱500,000 piso? Isang maliit na 500,000 piso at ibinenta mo siya? Anong problema? Hindi mo kaya ang ganyang pera? Sasabihin ko sa iyo, 500,000 piso iyon, hindi bababa kahit isang sentimo. Kung hindi mo makuha, idedemanda kita. Ipapaaresto kita sa pinuno ng angkan at ipapakulong. Isang maliit na pinuno ng angkan? Aarestuhin ako at ikukulong ng walang ebidensya. Akala mo ba marami kang kapangyarihan, hindi ba? Kung sasabihin kong mamamatay ka, walang matitira kahit anino ng iyong buto. Wala itong kinalaman sa kanya. Kusang loob ko itong ginawa. Hindi niya... Walang utang na loob kang anak. Nasa bingit ka na ng kamatayan at hindi ka pa rin nagsisisi. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan, ginagamit ang iyong posisyon para sa pansariling kapakanan, at tinatrato ang buhay ng tao na parang basura. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng angkan pa. Sasabihin ko sa iyo, ang aking anak na babae ang kasintahan ni Jifu, ang pinakamayamang tao. Paano mo nagawang insultuhin kami?
Uy, turuan ng pares na ito ng isang magandang leksyon. Kaya napagkamalan nilang si Chow Hong Hong ang babaeng hinahanap ko, ang tanga nila. Oh, haha. Tingnan mo siya. Natakot siya kaya tawa lang ng tawa. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Baka maging maluwag ako at iligtas ang buhay mo. Walang hiya. Alam mo ba kung sino siya? Paano mo siya pinapaluhod at humingi ng tawad sa'yo? Maniwala ka, babalatan kita ng buhay. Siya, sino kaya siya? Isang walang kwentang tao na kasing landi ng babaeng ito. Walang iba kundi isang malibog na gangster na hindi makontrol ang sarili. Matagal na kitang kinainisan. Kung maglakas loob ka pang magsalita, pupunitin ko ang bibig mo. Sinaktan niya ako. Punong angkan? Kailangan mo akong ipagtanggol. Ang ating Hong Hong, siya ang asawa ng pinakamayamang tao at ako ang magiging biyenan niya sinampal ng gangster na ito. Ito ay isang insulto sa iyo, punong angkan. Ikaw! Tama, Chief. Sabi ko, dapat nating itapon ang dalawang ito sa kulungan ng baboy na magkasama. Kung hindi, pagdating ng pinakamayamang lalaki, kung malaman niya na ang ating pamilya ay may ganitong nakakahiyang kapatid na babae, tiyak na iisipin ng pinakamayamang lalaki na masama ang aking pagkatao. Masisira nito ang aking pagkakataong makapangasawa ng mayaman. Oh, eksakto. Kung hindi maikakasal si Chow Hong Hong sa pinakamayamang lalaki, hindi rin tayo. Makikinabang dito. Sumasangayon ako. Itapon ang dalawang magkasintahan na ito sa kulungan ng baboy ng magkasama. Itapon sila sa kulungan ng baboy. Sa kulungan ng baboy. Ibuhos mo sa akin ang iyong galit. Dapat kang umalis na ngayon. Ayokong hilahin ka pababa. Si Chow Hong Hong ay asawa ng pinakamayamang lalaki. Siya ay may napakalaking kapangyarihan. Hindi natin siya matatalo. Sinabi ko sa'yo, pananagutan ko kayo ng sanggol. Mabuti. Dahil lahat ay sumasang-ayon na ang dalawang ito ay nagkasala, ang pinunong ito ng angkan ay susunod sa kagustuhan ng mga tao. May tao. Itapon ang magkasintahang ito sa kulungan ng baboy. Ipasa ang utos. Ang pinuno ng angkan ng Barangay Shuiwan ay inaabuso ang kanyang kapangyarihan, maling ginagamit ang kanyang autoridad at hinahamak ang buhay ng tao. Agad siyang tanggalin mula sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan at parusahan siya ayon sa batas. Pinuno, pakinggan mo siya. Makinig. Nagpapanggap ka pa ha? Kung isang tawag sa telepono ang makapagpatanggal sa akin sa pwesto, luluhod ako at yuyuko sa'yo. Viceroy, Ano ang sinabi mo? natanggal ako sa pwesto? Sino ka ba talaga? Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ay ang tanging pinakamayamang tao, si Ginoong Fu. Si Chow Sinru ang nagusto kong pakasalan, Fu Jingshen. Siya ang magiging pinakamarangal na babae sa buong bansang yun. Imposible iyan. Paano naging siya si Ginoong Fu? Kung siya si Ginoong Fu tapos na tayong lahat. Ano ang kinakatakutan mo? Itang basurang ito ay nagpapanggap pa rin. Chow Fugi, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Inalis ka ng Viceroy sa pwesto? Dahil hindi mo naparusahan ang dalawang ito. Kaya ang tawag mula sa Viceroy ay nagkataon lamang. Wala itong kinalaman sa dalawang ito. Siyempre wala. Sige, muntik na akong maloko ng dalawa mo. O ginang pinakamayaman, bakit hindi ka muna tumabi? May digmaan na mangyayari. Ayokong dumihan ang iyong mga mata. Sige, sige. At saka ang aking asawa darating para sunduin ako. Malapit na akong maging mayamang ginang. Mama, Papa, umuwi na tayo at maghanda. Maghanda. Tara na. Umalis kayo sa daan. May tao. Balakin ang mga binti ng dalawang ito at itapon sa bundok para kainin ng mga lobo.
Ginoong pinakamayaman. Tigil! Tumigil kayo dyan, lahat kayo. Tumigil agad sa utos ng Viceroy. Kamahalan ng Viceroy, dumating ka sa tamang panahon. Itong mga gangster, na insulto nila ang asawa ng pinakamayamang tao. Pero napatahimik ko na ang ginang. Pinauwi ko siya para makasama si Mr. Fu. Ikaw. Kamahalan ng Viceroy, huwag po kayong magalit. Kapag pinuri ka ni Mr. Fu, huwag kalimutang tulungan ako. Sapat na ang maliit na promosyon. Duan Zixyong, ito ba ang iyong pag-uugali bilang Viceroy ng isang probinsya? Bilang isang Viceroy na nagsasabing hindi nasisira? Walang hiya. Paano mo natawag ang Viceroy sa kanyang pangalan? Kamahalan ng Viceroy, huwag po kayong magalit. Babaliin ko ang mga binti ng basurang ito ngayon at bubunutin ko rin ang dila niya. Para mula ngayon, hindi na siya mangahas na magsalita ng mga kayabangan. Kamahalan ang Viceroy, maawa po kayo sa amin. Lahat ng pagkakamali ay akin. Huwag ninyo siyang dalhin. Ikaw, babae. Ako, Walang hiya. Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? sino sila? Ginoong pinakamayaman. Ang alipin na ito ay dumating ng huli. Ikaw ay mapagbigay. Patawarin mo ako sa aking kapabayaan. Mr. Pinakamayaman? Inyong kamahalan ng Viceroy, siya ba talaga si Mr. Fu ang pinakamayaman? Sinabi ko na sa iyo, ako si Fu Jingshen. Si Chao Xinru ang magiging ginang ng pamilya Fu. Ikaw ang hindi nakakita ng kadakilaan? Napagkamalan si Chao Honghong, ang imposter na siya. Kaya siya pala ang tunay na ginang ng pinakamayaman. Kaya... ikaw talaga si Mr. Fu. Mr. Pinakamayaman, nakinig lang ako sa mga kalokohan ng pamilya Kiao. Naguluhan ang isip ko dahil sa kasakiman. Napakalaki ng iyong kalooban. Huwag mong ibaba ang iyong sarili para makipag-away sa isang tulad ko. Oo. Si Chao Fugi ang may kasalanan. Nagsinungaling siya ng sunod-sunod. At niloko kami. Patawarin mo kami, nagkamali kami. Nagkamali kami. Talagang nagkamali. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ang pamilya Chao ay nararapat sa parusa nila. Ngunit hindi rin kayo makakatakas sa inyo. Bilang punong angka ng nayon ng Shuiwan, nabigo kang magpatupad ng katarungan nang walang kinikilingan na ipaglaban ang katarungan para sa mga tao. Nagkamali ka pa ng akala na si Chao Honghong ang magiging ginang ng pamilya Fu. Para mambola, pinag-iba mo ang tama at mali. Inabuso ang iyong kapangyarihan para siraan si Chao Xinru at sinubukang patayin siya. Mr. P. Pinakamayaman, Mr. Fu. Nagkamali na ako. Patawarin mo ako. Nagkamali na ako. Patawarin mo ako. Ito ang aking desisyon. Ito ang desisyon ko ngayon. Tapusin ang lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Fu Group at Shuiwan Village kaagad. Ihatid ang pinuno ng angkan sa istasyon ng pulis. Gusto kong malaman kung ilan pa mga kaso ng pagkawala ng buhay na sangkot siya. Opo. Hindi. Matanda na ako. Kung makulong ako ngayon, mamamatay ako doon. Hindi. At para sa inyong lahat ng mga taga-bayan, ginagawa ninyong laruan ang mga babae, pinapahiya sila. Turuan ko kayong lahat ng leksyon. Ipadala sila sa hangganan upang maghirap. Umalis kayo. Natakot ka ba? Dati oo. Ngayon hindi na. Anong problema? Masama ba pakiramdam mo? Parang nasa panaginip ako. Paano ka naging pinakamayamang tao? Oh, anong pinakamayaman? Madam, oras na para baguhin ang tawag mo sa kanya. Dapat mo na siyang tawaging asawa. Tigilan niyo ako sa pang-aasar. Alam ko? Dahil lang sa nalasing ka noon kaya... Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking lugar. Hindi kita aabalahin. Anong ginagawa mo? Pumunta ka sa pamilya Kao at kunin ang iyong libro ng rehistrasyon ng sambahayan. Magpapakasal tayo at magpaparehistro.
Ang dami. Ito siguro ang bigay kasal mula kay Mr. Richest Man. Para sa atin, Isang buong kahon ng ginto. Magkano kaya ang halaga nito? Yumaman tayo, yumaman tayo. Yumaman tayo. itong kwintas, nakita ko na yan sa TV, wow. Sa tingin ko, ito ang isa na suot ng prinsesa ng Sakura Country. Mahigit 100 milyong yuan ang halaga. Tingnan ko ang akin, ano ang meron ako. Etong coat na mink. Tay, pangarap mo yan habang buhay. Ang ganda, tay. Simula ngayon, magiging biyenan na ako ni Mr. Richest Man. Tingnan natin kung sino pang mang-aapi sa atin. May isa pang mink coat dito. Mink, mink, mink! Subukan ko rin. Isuot mo, subukan mo, hahaha. Ang elegante. Tay, tingnan mo. Ang ganda. Ang ganda nito, ang ganda nito. Bakit ka bumalik? Mas may kaya ka kaysa sa inaakala ko. Nakaligtas ka nga mula sa clan chief. Ate, nakikita mo yan? Lahat ng ito ay bigay kasal mula kay Mr. Richest Man para sa akin. Ano yon? Wala ka niyan, di ba? Hindi ka ba nagseselos? Alisin mo ang marumi mong kamay sa bigay kasal ko. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong kapatid? Papatayin kita. Tatay! Ikaw. Chow Shinro, baliw ka. Paano mo hinayaan ang basurang ito? Nasaktan ang tatay namin. Sige. Kaya kayong dalawa ay nakatakas ng buhay. Sasabihin ko sa inyo, kami ay mga kamag-anak ni Mr. Pinakamayaman. Hindi ba kayo mga artista na inupahan gamit ang pera ng bastardong ito? Sino man ang pumatay sa bastardong ito, ang gintong ito ay sa kanya. Gamit ang pera ko para utusan ang mga tauhan ko na saktan ang asawa ko. Pamilya Kao, ang tapang ninyo. Pepera mo? Sasabihin ko sa inyong lahat. Lahat ng mga regalong ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko. Kung sino man sa inyo ang magkaroon ng masamang isip, tatawag ako ng pulis. Ipapakulong ko kayo hanggang mabulok kayo. Tatawag ng pulis? Sino ang nagsabing tatawag sila ng pulis? Oh, Ito ang kamahalan na gobernador, kamahalan. Tiyak na dumating kayo dahil narinig ninyo na ang aming pamilya ay mayroong may bahay ng pinakamayaman at pumunta kayo para manligaw at batiin kami. Kamahalan, dumating kayo sa tamang panahon. Niyogatat at adawlatan kang magnasen ng aking mga regalo. Bilisan ninyo at utusan ang inyong mga tauhan. Nabalatan sila ng buhay para sa akin. Ano ang tawag ninyo sa kanila? ano ang tawag mo sa kanila? Ano ang tawag mo sa kanila? Ang madam ng pinakamayamang lalaki ay nagsabi na sila ay, bingi ka ba? Walang hiya. Ako lang. Ang pamilyang Chow ay wala kundi mga hamak na langgam. Paano mo nagawang magsalita ng mayabang sa harap ni Jifu ang pinakamayaman? Jifu, paano mo gustong pakitunguhan ang pamilyang Chow? Susundin ko ang iyong mga utos ng buong buo. Kung sila ay mabuhay o mamatay ay nasa aking asawa, Xiao Xinru. Siya ba talaga si Jifu? Hindi. Chow Shinru, ang babaeng ito. Sa usapin ng itsura at katawan, hindi siya kasing husay ko sa anumang paraan. Jifu, dapat ako ang pakasalan mo. Tama iyan. Jifu, hoy Jifu, kung kaya mong kunin ang isang tulad ni Chow Shinro na napakababa, bakit hindi na lang pakasalan ang aming Honghong? Pakasalan si Honghong. Eksakto, ang aming Honghong ay 100 beses, 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa babaeng ito. Matigas ka pa rin hanggang ngayon. Sige. Jifu, pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Basta pakasalan mo ang isang anak ng pamilyang Chow, ayos lang.
Anak, kausapin mo ang iyong manugang. Kumbinsihin mo siya. Mamaya si tatay ay magluluto ng masarap na pagkain na may magandang alak. Pamilya tayo. Walang mga sama ng loob na nagtatagal ng isang gabi. Chow Fugi, mula noong ibenta mo ako kay Lida Fu, hindi ka naging karapat-dapat na maging ama ko. Ikaw. Anong tawag mo sa akin? Chiao Fugi. Ama mo ako, sarili mong ama. Mula nang baliwalain ninyo ang buhay ko, sinubukang ipalaglag ang sanggol sa aking sinapupunan. Mula sa sandaling iyon, hindi na kayo karapat-dapat na maging mga magulang o pamilya ko. Ikaw, Anak, sinasabi mo lang yan dahil sa galit. Jingshen, ang parusahan sila ay magpapadumi sa ating kamay. Gusto ko lang putulin ang lahat ng ugnayang magulang-anak sa kanila at hindi na makipag-ugnayan muli. Susunod ako sa'yo. Alisin na ang lahat ng gamit. Oh, Shinru, mali si tatay, mali ako. Hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Hoy, akin yan. Hoy, mink coat ko. Hoy, mink coat ko. Mink coat ko. Ginoong Fu, may ganitong nangyari sa aking nasasakupan. Ako ang may buong pananagutan. Handa akong ma-demote at mailipat sa field. Bumaba ka na. Opo. Umuwi na tayo. Sige. Shinru. Nagulat lang si Madam na nakaapekto sa kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, magiging maayos siya. Shinru, ang dami mong pinagdaanan noon. Simula ngayon, kasama mo ako, ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Saan ba ito? Ito ang bahay ko. Simula ngayon, bahay mo na rin ito. Pero ako, galing sa mas mababang antas. Ang pamilya mo malamang ay hindi papayag, di ba? Oh, dinala mo ba ako dito para ipa-abort ang bata? Mr. Fu, nakikiusap ako. Huwag mong ipa-abort ang bata. Kukunin ko ang bata at lalayo ako. Hindi ako magdudulot ng problema sa'yo. Lalayo ka? Akala mo ba ako si Fu Jingshen hindi kayang sustentuhan ka? O hindi kayang sustentuhan ang anak natin? Ibig sabihin sasagutin mo sila? Ako ang ama ng mga batang ito. Siyempre, pananagutan ko sila tungkol naman sa pamilya ko. Fu Jingshen, may illegitimate child ka pala. Tawagin mo siya rito ngayon. Fu Jingshen, meron ka palang anak sa labas. Tawagin mo siya rito. Nanay, ano bang ginagawa mo? Nasaan ang babaeng iyon? Saan mo siya itinago? Tita, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Huwag mong sisihin si Jingshen. Ay anak, nagkamali ka. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na pahalagahan ang mga babae maging seryoso at responsable? Tingnan mo ang tiyan niya. Ang laki na, bakit hindi pa kayo nagpakasal? Kapag nalaman ng iba, tatawanan tayo. Nanay, kasalanan ko ito. Magpapakasal kami kapag gumaling na siya. Napakagaling. Ang ganda at ang bait niya. Eto. May 1 billion yuan sa card na ito. Ito ay regalo para sa'yo. Hindi, tita. Napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin. Anong tita? Tawagin mo akong nanay. Talagang hindi ko ito matanggap. Tanggapin mo na, nanay mo. Ang tanging kulang ko ngayon ay pera. Ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Salamat, nanay. Salamat, nanay. Ang sarap sa tenga. O anak. Ang payat mo. Sobrang payat mo. Hahanapin ko ang pinakamahusay na confinement nurse sa yon country. Papatabain ko ang manugang ko ng maigi. Hehe. Anong problema? Hindi ka ba masaya? Hindi naman. Naisip ko lang ang mga tunay kong magulang. Ako naman ay tunay din nilang anak. Bakit sila lang ang mabuti kay Chow Hong Hong?
May sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka tunay na anak ng iyong mga magulang. Nalaman ko lang ang balita 2 araw na ang nakalipas noong hinahanap kita. Natatakot ako na masaktan ka kaya hindi ko sinabi sa'yo kanina. Sa lumalabas, hindi sila ang tunay kong mga magulang. Sa lahat ng mga taon na ito, ang katapatan na ibinigay ko sa kanila, sa kanilang mga mata, ito ay isang biro lamang. Mali ako, hindi ko dapat sinabi sa'yo. Hindi ka mali. Natutuwa akong sinabi mo sa akin. At least ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit hindi nila ako minahal sa lahat ng mga taon na ito ay hindi dahil hindi ako sapat. Siyempre, hindi dahil sa iyo. Sila ang hindi karapat-dapat sa iyo. Jingshen, pwede mo ba akong tulungan na hanapin ang tunay kong mga magulang? Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Naniniwala ako na ikaw ay tiyak na mahahanap sila. Talaga? Siyempre totoo ito. Kapag nagpakasal tayo, tiyak na darating sila para ihatid ka sa altar. Salamat. Anak ko, nasaan ka ba? Madam, naniniwala ako tiyak na mahahanap mo si Young Miss. Tatanggapin ko ang iyong mabubuting salita. Hanggat kaya ko siya ay mahanap sa aking buhay, handang magbayad ng anumang halaga. Napaka-komportable ng pakiramdam. Magandang umaga, madam. Sino ka? Ito ang pinakamagaling na yaya na nahanap ni nanay para sa iyo. Siya na ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Madam, handa na ang almusal. Maaari kang maghilamos at pagkatapos kumain. Sige. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Manugang hayaan mo siyang buhatin ka. Malaki siya, marami siyang lakas. Buntis ka na ngayon at mabigat ang iyong katawan. Kahit maliit na pagkakabunggo ay malaking problema. Buksan mo ang iyong bibig. Buksan mo ang bibig mo. Hindi, teka. Kaya kong kumain mag-isa. Sige. Dumaan si Sinro sa napakaraming paghihirap dati. Dapat natin siyang tratuhin ng mabuti. Alam ko. Umupo ka. Kailangan ko bang kumain ng ganito karami para sa almusal? Kumain pa. Saka lang kayo ng sanggol makakakuha ng sapat na nutrisyon. Bakit mo ako tinatrato parang bata? Buntis ka sa ating sanggol. Ang pag-aalaga sa iyo ang dapat kong gawin. Sanggol, kapag isinilang ka, kailangan mong tulungan si tatay na alagaan si nanay. Napakalambing niya, pero bakit ganito siya dahil sa sanggol? Nanay, ano ang ginagawa mo? Dahil si Sinro magsisilang sa ilang buwan, kailangan kitang turuan kung paano maging isang mabuting ama. Magsimula na tayo. Jifu, madam, para sa unang aralin natin, matututunan natin kung paano magpalit ng diaper ng sanggol. Manood ka lang, hayaan mo siyang gawin. Pero si Jingshen ay lalaki. Paano niya gagawin ang ganitong bagay? Ako na lang ang gagawa. Ano kinalaman ng mga pagiging lalaki dyan? Siya ang ama ng sanggol. Kailangan niyang matutunan ang mga ito. Halika, umupo ka. Tama po, madam. Pagkatapos mong manganak, ang iyong katawan ay mahina. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo noon ay ang makabawi ng maayos sa iyong pagbubuntis. Sabi rin ng mga siyentipiko na ang mga sanggol na pinalaki ng kanilang mga ama ay mas nakikinabang sa kanilang paglaki. Sa palagay ko, ako pa rin dapat ang gumawa. Jifu, ngayon, magpanggap tayo na nadumihan ng sanggol ang diaper. Kailangan mong palitan ito para sa kanya. Nadumihan ng diaper. Tingnan mo, gawin mo tulad ng ginagawa ko. Una, tanggalin ang diaper sa sanggol. Sige. Sino ang mag-aakala na siya ay isang malamig at mailap na negosyante sa labas? Ngunit pagdating sa mga usaping pampamilya, siya ay napakatiyaga at mahinahon. Mga sanggol ko, natagpuan ninyo ang pinakamabuting ama sa mundo.
Siguradong napagod ka ngayon. Hindi naman napagod. Ikaw ang pagod. Anong problema? Anong problema? Wala lang. Habang lumalaki ang tiyan ko, sumasakit ang baywang at binti ko. Normal na sintomas yan. Ayos lang. Sige, masahe kita. Pero, Humiga ka ng maayos. Kumusta? Mr. Fu, may problema sa ating overseas project. anong nangyari? Anong problema? Sinru, kailangan kong mag-business trip sa ibang bansa ng ilang araw. Ikaw at ang sanggol ay manatili sa bahay at hintay na kong makabalik. Sige. Kami ng sanggol ay maghihintay sa iyo. Naku, nakalimutan niya ang phone niya. Hoy, Jingshen! Jingshen, ang kamay mo. Hoy, Jingshen! Hoy madam, nasaan si Mr. Fu? Kakalabas lang ni Jingshen ng bahay. Ano ang gagawin natin ngayon? Bigla ang umalis si Mr. Fu. Hindi pa niya inaayos ang mga gawain sa kumpanya. Marami siyang ginawa para sa akin. Ito ang tamang pagkakataon para makabawi ako sa kanya ng mabuti. Kung hindi kayo tututol, nag-aral ako ng management sa kolehiyo. Maaari akong tumulong. Ang galing naman, madam, gagawin ko na ang mga kaayusan. Kayo ang papalit kay Mr. Fu para pangasiwaan ng kumpanya. Madam, pwede po ba kayong pumasok bukas? Kaya kong maging regular na empleyado, pero hindi ko talaga kaya ang trabaho ng CEO. Ayos lang iyan. Kung tutuusin pag-aari ninyo ito ni Mr. Fu bilang mag-asawa, isipin na lang ninyo na parang pamilya ang pinapangalagaan. Hoy, anong ginagawa mo? Lumabas ka. Tigilan mo ang pagsira. Anong problema mo? Lumabas. Dahil lahat sa'yo. Ang Shuiwan Village natin ay inaapi ng Fu Group at mananatili tayong mahirap na baryo. Ikaw, dahil sa'yo. Pexman! Walang hiya kang babae. Kung hindi mo lang inapis si Sinru, hindi tayo magtitiis kasama ka. Tumigil ka sa kagaguhan mo. Sumang-ayon kayo nung gusto nating lunurin ang bastos na iyon sa kulungan ng baboy. Ngayong nasaktan natin ang Fu Group, Binabaliktad nyo kami. Duwag kayo. Huwag na kayong makipagtalo sa kanila. Palayasin sila sa Shuiwan Village. Baka sakaling si Mr. Fu bigyan tayo ng paraan. Tama, Pexman ka. Lumabas. Nanay, tatay, anong gagawin natin ngayon kapag nagpatuloy ito, mawawalan na tayo ng bahay? Kumalma ka, kumalma. Honghong, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Honghong, ito lang ang pera ng pamilya natin. Pumunta ka ngayon sa lungsod. Kahit anong mangyari, kailangan mong mawala ang bata ni Cao Sinru at pumalit sa kanya upang pakasal kay Mr. Fu. Tatay, nanay, hindi ko kayo bibiguin. Gagawin kong si Cao Shinro ay yapakan ko habang buhay. Makinig kayo lahat. Ngayon, darating ang asawa ng CEO sa kumpanya upang pumalit sa mga tungkulin ni Mr. Fu. Lahat mag-ayos kayo at bigyan siya ng tamang pagtanggap. Siguradong aasikasuhin natin ng mabuti si Madam. Hindi yun pwede. Ang mga damit na binili ni na Mama at Jingshen para sa akin ay napakamahal. Mas mabuting magpakamababa na lang ako. Hoy! Nasaan ang uniforme ko sa trabaho? Nako, Diploma lang ng junior high school ang meron ako.
Pinaghirapan ko talaga na makakuha ng trabahong tagalinis sa Fu Group. At ngayon, pati ang trabahong ito may gustong agawin sa akin. Sobrang nakakainis. Lahat ng ito ay mga mamahaling brand. Dahil natagpuan ko sila, akin na lahat ngayon. Hahaha. Malapit na ang oras, kailangan kong pumunta sa ibang bansa para makipagkita kay Mr. Fu. Huwag mo tong guluhin para sa akin. Wow, kaya ito pala ang kumpanya ni Jingshen. Ikaw na walang kwentang tagalinis. Ginulo mo ang red carpet na inihanda namin para kay madam. Pasensya na, pasensya na! Sa totoo lang, ako ay kay Fu Jingshen. Sapatos na Dior na limited edition, bag na Hermes at alahas na Chanel. Ito ay tiyak na si Madam Fu. Maligayang pagdating, Madam. Magandang araw, madam. Maligayang pagdating, madam. Magandang araw, madam. Madam, ako ba ang tinatawag mo? Oh, Madam, hindi na kailangan magtago. Sinabi na sa amin ng special assistant. Pagkatapos umalis ni Mr. Fu para sa business trip, ikaw na ang hahawak ng mga gawain ng kumpanya. Kaya si Fu Jingshen ay umibig na ng husto sa akin. Alam ko na, hindi siya maaaring tumingin sa iyang probinsya ng si Chao Xinru. Tama, ako ang asawa ng CEO ninyo. Chao Honghong, bakit ka nagsisinungaling ulit? Chao Xinru, bakit ka nandito? At bakit suot mo ang mga damit ko? Ako ang pag-aari ni Fu Jingshen. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan magpanggap na Madam Fu. Eksakto. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Anong uri ng estado mayroon ka? Ang aming Madam Fu, sa unang tingin ay isang babae mula sa marangal na pamilya. Ikaw, isang mababang tagalinis, hindi ka karapat dapat magdala ng kanyang sapatos. Isang tagalinis. Mukhang nagsawa na talaga si Fu Jingshen sa kanya. Ito ang perpektong pagkakataon para alisin ang bastard na nasa tiyan niya. Hoy, ikaw, kagagaling ko lang sa bakasyon ko sa Hawaii at medyo pagod ako. Ikaw, halika at i-massage mo ako. Hoy, bakit ka nakatayo dyan? Binibigyan ka ng madam ng promosyon. Bilisan mo at sundan siya. Kilos! Chao Honghong, ito ang kumpanya ng asawa ko. Hindi kita hahayaang magwala dito. Madam, narinig ko wala si Mr. Fu sa kumpanya kamakailan. Babalik na lang ba tayo sa ibang pagkakataon? Huwag magmadali. Pag-uusapan natin ang kooperasyon pagbalik niya. Sa ngayon, ang paghahanap sa aking anak ay mas mahalaga. Tara na. Ang sarap maging mayaman. Pwede akong bumili ng kahit anong milk tea at isang higop lang kada isa, walang pagsisisi. Ha ha ha. Lakasan mo pa, hindi ka ba nakakain ng sapat? Sinadya mo bang pindutin ng malakas, di ba? Naglakas loob kang umiwas? Hindi ako naniniwala. Hindi man lang kita matamaan. Hoy! Madam, okay ka lang? Anong nangyayari dito? Basurang tagalinis ka. Pambastos ka sa Madam. Madam, hindi ko sinasadya. Kasalanan ito ng basurang tagalinis. Sisirain mo siya. So madam, ito ba ang gusto mong estilo ng masahe? Hayaan mo siyang magpatuloy na maglingkod sa'yo. Chao Xinru, hindi pa tapos ang laban natin. Mahal, sinabi sa akin ni Special Assistant Leng na tinutulungan mo akong pamahalaan ng kumpanya. Maayos ba ang lahat? Xinru, sinabi sa akin ni Katulong Leng na tinutulungan mo akong pamahalaan ng kumpanya. Maayos ba ang lahat? Maayos naman, lahat ay mabait sa akin. Mabuti, babalik ako agad kapag natapos ko na ang trabaho ko dito. Hintayin mo ako sa bahay. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, okay? Mahal kita. Mwah! Bakit? Nilalamig ka ba o ano? Jifu, ikaw ba talaga yan ngayon? O baka naposes ka ng isang loko-loko dahil sa pag-ibig?
Tapusin mong basahin lahat ito. Bawal kang matulog hanggat hindi mo natatapos. Pero Kailangan kong suriin kung paano magpalit ng diaper ulit. Ito ang banyo ng mga babae. Mali ang pinuntahan mo. Hindi ako nagkamali. Kung gayon, mali siguro ang pinuntahan ko. Mahal, hindi ka rin nagkamali ng lugar. Mahal, hindi ka rin napunta sa maling lugar. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Narinig ko kay Madam Fu na buntis ka bago ka pa ikasal. Hindi pa ako nagsasaya kasama isang tagalinis mula sa probinsya dati. Ngayon, hayaan mo akong magsaya rin. magandang araw, Mr. Fu. Mr. Fu, utang namin sa iyo ang pagbabago ng takbo. Noon lang naging maayos ang aming proyekto sa ibang bansa ng maayos. Kumikita ng bilyon sa isang araw ang Fu Group. Utang namin ito kay Madam na handang tumulong sa akin na pamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Kaya nakafocus ako sa biyahe ko nang walang alalahanin. Ang kwintas na ito ay dating bihirang antigong koleksyon ng Reyna ng Britanya. Wala nang katulad nito sa buong mundo. Kung bibilhin mo ito at ibibigay kay Madam, tiyak na matutuwa siya. Nasaan si Madam? Nasa isa sa mga opisina sa itaas. Hayaan mo akong samahan ka. Halika. Hindi. Pakawalan mo ako. Ako ang asawa ni Fu Jingshen. Kaya ang dahilan kung bakit ka nagtrabaho bilang tagalinis sa Fu Group ay para akitin si Mr. Fu, ha? Sa totoo lang, sa aspetong iyan, hindi ako mas masama kaysa kay Mr. Fu. Bakit hindi mo rin ako bigyang kasiyahan? Nasaan si Madam? May nagsabi nasa banyo si Madam. Tingnan natin. Tulong, hindi tulong. Ang seksi ng mga hiyaw mo. Xiao Xinru, kapag nawala na ang sanggol sa tiyan mo, ako na ang tunay na asawa ng CEO. Sige, kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Huwag mo akong hawakan. Gumawi ka ng maayos. Lumayo ka! Tulong! May tao ba dito? Kahit pa mapasingaw mo ang boses mo, walang darating ngayon. Si Madam Fu ay nag-utos na i-lockdown ang buong gusali. Walang sino man ang manggugulo sa ating munting kasiyahan ngayon. Chow Honghong, siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Halika rito. Fu Jingshen, iligtas mo ako! Hindi! Tulong! Okay ka lang? Jingshen, ikaw talaga. Bumalik ka na. Bumalik na ako. Nandito na ang asawa mo. Wala nang mang-aapi sa'yo ngayon. Sinong gago ang sumira ng negosyo ko? Ginong Fu, Aling kamay ang ginamit mo sa paghawak sa asawa ko? anong asawa? Ibig mong sabihin siya ang asawa ng tunay na CEO? Special Assistant Leng, dahil may hindi makontrol ang kanyang masamang pagnanasa, ayusin ang chemical castration. Itapon siya sa labas ng kabisera magpakailanman. Opo. Ginoong Fu, Umuwi na tayo. Panahon na. Si Wang Chang ay dapat tapos na sa trabaho ngayon. Halika, umalis na tayo. Madam, tingnan mo, yung babae. Mahigpit siyang yakap kay Wang Chang. Malamang kakagaling lang nila sa kalokohan. Ang hina ng kanyang mga binti, halos hindi na makatayo. Hoy, tigil dyan, Xiao Xinru. Paano mo nagawang lokohin si Ginong Fu kasama ang ibang lalaki sa kumpanya? Si Baka. Paano kang mangahas na mandaya kasama ang lalaki sa kumpanya? Si Baka. Ginong Fu! Bakit si Ginoong Fu kasama si Chow Xinru? Madam, ano ba talaga ang nangyayari?
Tinawag mo siyang madam? Oo, Jinong Fu. Hindi ba siya ang fiancé mo? Xiao Honghong, ang kapal ng mukha mo, ang tanging tao. Na gusto kong pakasalan si Fu Jingshen ay si Chao Xinru, wala nang iba. Ginong Fu, hindi mo ba ako gustong pakasalan? Dahil mahal mo ako, kaya mo sinabihan sila na tawagin akong Madam Fu, tama? Chow Honghong, kung mangangahas ka na magplano laban kay Sinro o sa anak namin, hindi kita patatawarin. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang mananagot. Sandali lang. So sa lahat ng ito, si Chao Xinru pala ang gusto pakasalan ni Fu Jingshen. Chow Honghong, ipaliwanag mo sa amin, ikaw ba talaga si Madam Fu o hindi? Oo naman. Well, normal lang naman para sa isang mayamang CEO na magkaroon ng 2 o 3 babae. Kung ayaw ninyong maniwala, sa ilang araw, iaanunsyo ni Ginoong Fu ang engagement namin. Kailangan kong mapanalunan si Fu Jingshen. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, Jingshen, pero kung papakasalan mo lang ako dahil sa sanggol, ayoko na maging pabigat sa iyo. Bakit mo nasabi iyan bigla? Sabi ng lahat na si Chow Honghong ang talagang mahal mo. Lahat ay nagsasabi na si Chow Honghong ang tunay mong mahal. Bakit ka tumatawa? Sa tingin mo ba'y nagmamalaki ako? Na makipag-agawan sa isang tulad ni Chow Honghong na dakila para sa'yo? Mahal, hindi ako bulag. Paano naman makakapantay sa iyo ang isang tulad ni Chao Honghong? Ngunit mula noong bata pa tayo, laging sinasabi ng lahat na mas magaling si Chow Honghong kaysa sa akin. Sabi rin nila si Chow Honghong, bakit mo ako hinahalikan muli? Xinru, pakasalan mo ako? 3, 2, 1, ngiti. Hindi ako makapaniwala na pumayag akong pakasalan siya ng ganito lang. Hoy, anong ginagawa mo? Hayaan mong itago ng asawa mo ang mahalagang bagay na ito para sa iyo. Sa loob ng 3 araw, gaganapin natin ang ating engagement banquet sa Cloudtop Hotel. Hindi ba iyan masyadong nagmamadali? Hindi ko pa nga nahahanap ang aking tunay na mga magulang. Gusto ko lang malaman ng buong mundo na ikaw ang aking asawa. Mahal, sige, mag-engage banquet muna tayo, okay? Kapag natagpuan natin ang mga magulang mo, sila ang mag-akay sa iyo sa aisle sa isang marangyang seremonya. Sige. Ang sarap na nandito ka. Diyos ko, Mr. Fu talaga ang nag-anunsyo ng engagement. Totoo ba yan? Totoo, tingnan mo. Madam? Hindi na ako magdududa sa pagkakakilanlan mo. Talaga namang tinutulungan ako ng langit. Nag-aalala ako kung paano patatagin ang aking katayuan bilang Mrs. Fu at si Fu Jingshen ay nag-anunsyo ng kasalan. Madam, dati kami bulag at hindi nakilala ang iyong karangalan. Pwede po ba ninyong kaming isama sa piging ng kasalan? Tama. Hindi pa kami nakadalo sa ganitong mataas na piging. Madam, pakiusap, isama ninyo kaming tumingin. Oo, madam, isama mo kami. Sige, magiging mapagbigay ako at hindi ko kayo sisisihin. Isasama ko kayo para lumawak ang inyong pananaw. Oh, madam? Ito ba ang singsing ng inyong kasalan? Napakalaki at kumikislap. Narinig ko nung isang araw nang si Mr. Fu ay nagbiyahe sa ibang bansa, espesyal siyang bumili ng diamond ring mula sa Gaudi Auction House sa halagang 100 million yuan. Ito na siguro iyon. Oh, madam, sobrang mahal ka ni Mr. Fu. Diyos ko, sino ba ang mag-aakala na ang singsing na binili ko sa murang tindahan ay makapanlilin lang sa kanila? Hindi ba yon ang tagalinis noong isang araw? Ang basurang tagalinis ay naglakas loob na pumasok muli. Ito ang kumpanya ng asawa ko. Bakit hindi ako dapat nandito? Huwag ninyong isipin na hindi namin alam. Si Mr. Fu ay mag-engage na kay Miss Hao at ikaw ay isang homewrecker na itinapon ni Mr. Fu. Tingnan ninyo ang kanyang kamay. Suot niya ang eksaktong kapareho ng singsing ng kasalan ni Madam. Talagang magkapareho. Parehong-pareho ng singsing ng kasal ni Ginang. Pangahas ka walang kwentang tagalinis. Hindi pa sapat ang pagpapanggap na ikaw si Ginang. Naglakas loob ka pang isuot ang parehong diamante na singsing na tulad sa kanya. Hindi ako. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko. Gusto mo pa ring magdahilan. Sa tingin ko ikaw ay isang manggagaya galing sa probinsya.
Akala mo ba ang pagsuot ng peking damit at pagsuot ng murang singsing sa palengke? Ay magpapakagusto sa'yo si Mr. Fu? Naisip mo lang yan. Xiao Sinro, kahit gaano mo pa ako kopyahin, hindi ka kailanman magiging kahit isang bahagi ng akin. Hindi man lang katumbas ng isang daliri ko. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ibigay mo na. Isuli mo sa akin ang singsing ko! Pekeng singsing na ganito, tungkulin ko bilang ginang na ilantad ito at panatilihin ang totoo. Salamat at maayos pa ito. Ito ay regalo sa akin ni Jingshen. Hindi ito pwedeng masira. Chow Honghong, ang singsing na ito ay binili ni Jingshen sa mataas na halaga mula sa Gaudi Auction House. May nakaukit pa itong natatanging anti-counterfeiting code sa loob. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa headquarters ng Gaudi para beripikahin ito. Hindi na kailangan ng gulo. Ang anti-counterfeiting code ng Gaudi ay maaaring iscan gamit ang cellphone. Anong nangyayari dito? Ang walang kwentang singsing na ito. Ito ay nag-scan ng official na authentication info ng Gaudi. Na ang kanyang singsing ay totoo? Posible bang si Xiao Sinro ay talagang... Maari bang si Xiao Sinru ang talagang si Madam Fu? Hoy, sandali lang. Ang singsing mo and wala itong eksklusibong anti-counterfeiting code. Ano pa bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin siya ay... Hindi si Madam Fu, nagpapanggap lang siya. At ako ang tunay na asawa ni Fu Jingshen. Pambihira kang magsinungaling sa akin. Madam, dati ay bulag kami at hindi alam kung sino ang tama. Patawarin mo kami. Oo, patawarin mo kami. Anong ginagawa ninyo? Code lang yan, wala yan pinatutunayan. Anong ibig mong sabihin? Ang teknolohiya ng peke ay napaka-advance ngayon. Ang isang pangit na code na ganyan, pekeng website, kahit sino ay pwedeng gumawa ng konting pagsisikap. Pero ang singsing kong ito ay isang antique collection na suot ng British Queen. Halaga ay higit sa 100 milyong yuan. Natakot akong masira ito, kaya hindi ko pinaukit ang anti-counterfeiting code. May problema ba doon? May punto naman siya. Ang antique ring na ito ay isa-isa lang sa mundo. Talagang kakaiba. Kung pinaukit nila ang anti-counterfeiting code, masisira ang orihinal na halaga nito bilang koleksyon. Tama. Ang kapal ng mukha mo, manloko. Muntik na akong maloko muli ng isang dukhang probinsyana na tulad mo. Buntis ka at nagsisinungaling ka ng ganito kalaki. Hindi ka ba natatakot na ang iyong anak ay makarma? Eksakto. Sino ba ang nakakaalam kung sino ang ama ng iyong bastardo? Siguradong walang kwenta siya para hayaan kang mangakit ng may asawa. Kung ako ang kornudo na iyon, lulukso ako sa ilog at mamamatay sa hiya. Tumahimik kayong lahat! Kaya ko tiisin na asarin ninyo ako. Pero kung maglakas loob kayong insultuhin ang anak ko o si Fu Jingshen ulit, hindi ko kayo patatawarin. Ibalik mo sa akin. Hoy, tingil. Ay nako. Xiao Sinru, kailangan mong tingnan ang may-ari bago mo paluin ang aso. Ang kapal ng mukha mong kumilos ng ganyan sa harap ko. Hindi kita hahayaang makalusot. Mr. Fu, dinalhan ko kayo ng tanghalian. Pumunta siya sa opisina ni Mr. Fu 4 o 5 beses kaninang umaga. Wala ba siyang hiya? Ang tunay na madam ay nakaupo pa rin dito at naglalakas loob siyang kumilos ng ganyan. Madam, hindi mo pwedeng hayaan na lang siya. Jingshen, sinabi sa akin ni Special Assistant Leng na hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Kaya pumunta ako sa kusina ng kumpanya at nagluto ng mga lutong bahay para sa iyo. Kumain ka na habang mainit pa. Umiyak ka ba? Hindi, napasok lang ng buhangin ang mata ko kanina. Maging tapat ka. Si Jingshen ay marami ng ginagawa sa pagpapatakbo ng napakalaking kumpanya. Hindi ko maaaring dagdagan ang kanyang mga alalahanin sa aking mga problema. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hey, anong tinitingnan mo? Ito ang ilang mga option sa venue para sa ating engagement sa loob ng 3 araw. Tingnan mo, alin ang gusto mo? Ang bayad sa venue lang ay talagang 100 milyong yuan? Mahal, nagsanay ka ba ng lihim na kasanayan sa bakal na ulo o ano? Ay,
Pasensya na. Hayaan mo akong hipan para sa'yo. Kumusta? Mas mabuti na ba ang pakiramdam? Hindi. Mr. Fu. Kaming mga single ay may nararamdaman din, alam mo. Mr. Fu, pakiusap bantayan ang iyong mga kilos. Mr. Fu, pakiingatan ang iyong kilos. Well, kung wala nang iba pa, aalis na ako ngayon. Ito ay usapang pamilya pagkatapos ng lahat. Anong problema mo? May asawa na ako ngayon. Hindi ka ba pwedeng kumatok bago pumasok sa opisina ko? Pasensya na, Mr. Fu. Ito lang, hindi pa talaga ako nasanay sa ideya na ikaw, isang lalaking parang punong bakal, sa wakas ay namumulaklak. May kailangan ka ba? Ang meeting mo sa Chow Grupo magsisimula sa loob ng 5 minuto. Inaantok ako. Sa pagbubuntis kasi laging inaantok ako. Halika rito. Saka dito ka na makatulog ng maayos. Tama. Umupa si mama ng manicurist para sa'yo. Siya ang gagawa ng wedding nails mo mamaya. Wedding nails? Ibig mong sabihin yung uri na madalas suot ng mga babaeng artista sa TV? Sabi ni mama, kung anong meron ng iba, dapat meron ka rin. At kung anong wala sa iba, dapat mas marami ka pa. Hindi yan pwede. Kapag nagpaayos ako, hindi na ako makakagawa ng trabaho. Mahal kong asawa, pinakasalan kita para mag-enjoy ka sa magandang buhay, hindi para gumawa ng gawaing bahay. Hayaan mo na ang iba ang gumawa ng mabigat na trabaho, okay? Okay, susundin kita. Mabuting babae. Hoy, Mr. Fu. Sa tingin ko, pwede kang magdagdag ng nakatagong kwarto sa opisina na ito. Hindi lang pwedeng magpahinga rito si Madam, kundi pwede rin kayong magkaroon ng intimate time. Anong nasa isip mo? Ano bang iniisip mo buong araw? Pasensya na, Mr. Fu. Naging hindi ako angkop. Magandang suhestyon, iayos mo na. Ha? Ngayon na. Peste kang babae, ang kapal ng mukha mong matulog ng mahimbing. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Nandito ako para linisin ka. Walang hiya kang mga agaw ng asawa. Sino kaya ang nakakaalam kung anong uri ng mga mikrobyo ang nasa katawan mo? Kunin mo ang pamatay insekto. Didisimpekta ko siya mula ulo hanggang paa. Hoy, anong nakala mo ginagawa mo? Ginang! Kumusta, Ginang? Ako si Daniel, ang taga-disenyo ng kuko. Inatasan ako ni Ginoong Fu na pumunta at i-disenyo ang iyong mga kuko para sa kasal. Ginang? Tinatawag mo ba siyang Ginang? Oo, ang binibining ito ay may napakagandang katangian. Sa unang tingin ay tiyak na siya si Ginang Fu. Kaya hindi pa niya nakilala si Ginang Fu dati. Halos mamatay ako sa takot. Taga-disenyong Daniel, malika ng tao. Ito ang tunay na Ginang Fu, ang aming ginang. Pasensya na po, Ginang. Ito ay dahil ang binibining ito ay may napakataas na kagandahan. Nagkamali lang ako nang hindi sinasadya. Simulan na ba natin ang gawain? Ang mga mayayaman talaga ay marunong magpakasaya sa buhay. Ang mga kukong ito para sa kasal ay napakaganda. Diyos ko, ang mga dekorasyong diamante sa mga ito ay mga bihirang hiyas. Ang isang kahon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000 yuan. Hindi siya ang tunay na Ginang Fu, ngunit lahat ng ito ay magiging akin sa kalaunan. Hindi naman labis para sa akin na subukan ang mga ito ng maaga. Pipiliin ko ito. Ang mga kukong ito para sa kasal ay sobrang mahal. Si Jing Shen ay napakabait na sa akin. Hindi ko siya maaring hayaan na gumastos ng napakaraming pera para dito. Hindi mo man lang magawa ng tama ang simpleng bagay na ito. Mahal, na-miss mo ba ako? Jing Shen, nabili mo na ba ang set na ito ng mga kuko para sa kasal? Kung hindi, ayaw ko na nito. Ayaw ko nang magpakuko. Anong problema? Sa tingin mo ba masyado itong mahal? Kung aaminin ko na dahil sa gastos, tiyak na tatanggi siyang pumayag. Hindi iyon. Basta,
Wala akong gusto sa kanila. Pakiusap, ipangako mo na lang ito sa akin. Sige, makikinig ako sa'yo, mahal. Nag-iilusyon ba ako? Ngumingiti ba talaga si Mr. Fu? Mr. Joe, hindi mo ba naamoy? Ang hangin ay puno ng ang cheesy na halimuyak ng pag-ibig. Hindi mo na kailangang kumain ng hapunan. Bakit naman? Halika rito, marami kaming dog food para sa'yo. Wow, madam, ang ganda ng mga kamay mo. Wow, madam, napakaganda ng mga kamay mo, ang galaw mo. Para lang sa mga prinsesa sa TV. Hahaha. Chow Shinru, hindi ka ba naiinggit sa akin, madam? Ang mga diamante sa aking mga kamay, halaga ng mahigit 100 million yuan. Ano ang dapat kong inggitin? Kung gusto mo sila, bumili ka na lang ng sarili mo. Karaniwang mahirap na hindi makapasok sa malalaking bagay. Ang wedding nail set na ito ay binili ni Mr. Fu para kay Madam. Siyempre babayaran ito ni Mr. Fu. Eksakto. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Paano niya ako papabayaran sa sarili ko? Kumusta? Oh, sige. Okay. Ang nail set na ito, gusto ko ito, kukunin ko ito. Naiintindihan ko, madam. Ang nail set na ito ay nagkakahalaga ng 120 million yuan sa kabuuan. Gusto mo bang magbayad sa pamamagitan ng card o cheque? Gusto mo bang magbayad gamit ang card o cheque? Ikaw? Anong ibig mong sabihin dyan? Ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa bansa. Bakit ka nangangahas na humingi sa akin ng pera? Baka naman nakuha mo na ang pera ni Jifu at ngayon ay sinusubukan mong dayain si Ginang. Mag-ingat, tatawag kami ng pulis at ipaaresto ka. Paumanhin, Ginang. Ngunit tumawag lang si Jifu sa akin at sinabing hindi siya magbabayad para dito. Kung gusto mo ito, kailangan mong bayaran ito ng mag-isa. Paano nangyari ito? Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo at tanggalin ang mga pangkasal na kuko. Mabilis, tanggalin mo. Tanggalin lahat sa akin. Bilisan, bilisan. Chow Honghong, ang sabi mo ay sige ng fuka. Hindi mo kayang bilhin ang set na ito, tama? Katawa-tawa. Siyempre, kaya ko. Bigla ko lang na-realize na allergic ako sa bagay na ito. May problema ba? Eksakto, nainggit ka lang kay Ginang, di ba? Kung kaya mo, bumili ka ng para sa'yo. Siya, isang mababang tagalinis lang siya mula sa probinsya. Kung kaya niyang bilhin ang ganito kamahahal na kuko, luluhod ako at magpapatira pa para humingi ng tawad sa kanya. Sinabi mo yan? May 1 bilyong yuan sa card na ito. Regalo ito sa'yo para sa unang pagkikita natin. Tungkol naman sa set ng kuko na ito, kukunin ko ito. Chow Shinru, nanonood ka ba ng masyadong maraming maikling drama? Sa tingin mo ba talaga makakakuha ka ng pera sa kahit anong card na ilabas mo? Tipikal na mahirap na hindi kayang itaas ang ulo. Paano nangyari ito? Kaya ikaw pala ang totoong Madam Fu. Chow Honghong, ginamit ko na ang card mo para magbayad. Ngayon, maaari mo nang tuparin ang iyong pangako at lumuhod para humingi ng tawad sa akin, tama? Ako! Kilala ko ang card na ito. Ito ay ang Supreme Dragon Card ng Yun Country. Ang mga miyembro lang ng pamilya Fu, ang pinakamayamang pamilya, ang mayroon nito. Siya talaga si Madam Fu. Naiintindihan ko na ngayon. Ang card na ito ay dapat na ibinigay sa iyo ng aking asawa dahil sa ilang kadahilanan. Buti na lang nakuha ko ito pabalik ngayon. Hoy, Chow Honghong, binigyan kita ng maraming pagkakataon pero patuloy kang bumabalik para makipag-away sa akin. Ngayon, lahat kayo, umalis na kayo dito. Mula ngayon sa kabisera, ayaw ko nang makita ang sinuman sa inyo. Pakiusap, madam. Huwag mo kaming paalisin. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto ba ninyong pumunta si President Fu at parusahan kayo mismo mamaya? Kung malaman ni President Fu na inapi namin si Madam Fu, babalatan niya kami ng buhay. Hindi, kailangan naming umalis agad. Xiao Shinro, hindi kita pakakawalan. Salamat sa tulong mo kanina. Masyado kayong mabait, madam. Ang nail set na ito ay marumi na. Pagbalik ko, magtatrabaho ako buong gabi para gawan kayo ng bagong set. Ayos lang ba yon?
Salamat, hayaan mong samahan kita palabas. Madam, may pabor akong hihilingin sa inyo. Maaari ko bang sabihin ito? Siyempre. Sa totoo lang, ilang taon na akong may asawa. Pero ang aking asawa ay hindi kailanman nagbuntis. Narinig ko ang isang folk remedy na ang paghawak sa tiyan ng buntis ay maaaring dagdagan ang tsansa ng pagbubuntis. Sana pwede ba akong... Pwede ba? Salamat madam, talagang mabait kayong tao. Magiging ama na ako. Magiging ama na ako. Tara na. Sige. Kaya ang bastard sa tiyan niya ay sa kanya talaga. Sa kanya talaga yan. Alam ko na, paano naman ang isang hamak na probinsyana tulad niya magkakaroon ng Supreme Black Card. Kaya may lalaki siyang tumutulong magpanggap. Ibig sabihin hindi siya ang tinatawag na Madam Fu. Naloko tayong lahat. Madam, nagkamali kami kanina. Huwag mo siyang pakawalan. Oo, tama. Dahil si Chao Xinru, ang babaeng iyon ay kusang ibinigay sa akin ang kanyang kahinaan. Kung gayon ako, Madam Fu, hindi ko siya pakakawalan. Hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Fu Jingshen ang iyong tunay na kulay. Ano ang gagawin ko? Ngayon, para lang inisin si Chao Honghong, gumastos ako ng higit sa 100 milyong yuan. Kung malaman ni Jingshen, magagalit kaya siya? Anong ginagawa mo? Mukhang medyo hindi ka masaya. Galit ka ba? Mr. Fu, batiin mo kami. Ng isang masayang pakikipagtulungan. Hahaha, masayang pakikipagtulungan. Mr. Fu, ang bata sa tiyan ni Chao Xinru hindi sayo. Jingshen. Bakit hindi mo ako pinapansin? Galit ka ba talaga? Galit na galit ako. Anong ginagawa mo? Galit na ako. Hindi ba ako pwedeng humingi ng counting interest? Tama ka, may ginawa akong mali. Dapat kitang bayaran ng interes. Pupunta ako at sasulat ng IOU ngayon din. Pwede ka bang sumulat ng IOU para sa ganitong bagay? Alam kong gumastos ako ng mahigit 100 milyon ng pera mo ngayon. Higit pa sa kaya kong bayaran sa isang buhay, pero kaya kong magsumikap. Bayaran hanggat kaya ko. 100 milyon? Kaya pala yun ang iniisip mo sa lahat ng oras na ito? Akala mo ba galit ako dahil doon? Si Chao Honghong ang nagpadala nito sa akin. Tingnan mo muna. Si Chao Honghong ay nagsasalita ng walang katuturan. Ang batang ito ay tiyak na iyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, bakit ka galit na galit pa rin? Galit ako dahil ikaw ay napakaingat. Alam mo ba kung anong uri ng epekto ang maidudulot nito sa iyo at sa sanggol kung kumalat ang video na ito? Nag-aalala ako para sa iyo. Kaya ganito pala ang pakiramdam ng pagkatiwalaan ng walang kondisyon. Higit pang dahilan para hindi ko hayaang malugi ka. Sige, susulat ako ng IOU ngayon din. Anong IOU? Hindi na kailangan iyon. Lahat ng meron ako ay sa iyo, maging ang buhay ko. Hoy, bitawan mo ako, bitawan. Nanay. Honghong, bakit ka bumalik? Ay nako, anong nangyari sa iyo? Anong nangyayari? Puro pasa at namamaga ang mukha mo. Tatay. Nanay, nagkasala ako kay Presidente Fu. Sinasabi niya sa atin na umalis sa yon country sa loob ng 3 araw. Ano ba ang nangyayari dito? Eksakto. Dahil nagpadala ako ng video kay Director Fu. Itong text message ay ipinadala mo. Director Fu, ang ate ko ang nandaya sa'yo. Kasalanan niya yon. Bakit mo ako ipinadakip dito?
Turuan mo siya ng leksyon at palayasin mo siya sa Yun Country. Di Director Fu, si Chow Shinru ang malandi. Bakit mo gustong gumanti sa akin? Kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa asawa ko. Tungkol sa'yo, ipaparanas ko sa'yo kung ano talaga ang impyerno. Midawin mo. Hindi. Huwag. Huwag. Anong uri ng engkanto ang ginawa ng munting Soro na si Chow Shinru kay Fu Jingshen para siya ay mabighani ng sobra sa kanya? Eksakto. Mas gugustuhin pa niyang maging ama ng anak ng munting sorong iyon kaysa pakasalan ng ating Honghong. May mali ba sa kanya? Mawalang galang po, ito ba ay tahanan ng pamilya Kao sa Shuiwan Village? Sino kayo? Pasok. Ito ang mga bigay kaya mula sa pinuno ng aming pamilya para kay Miss Kao. Nais naming si Miss Kao at Director Fu ay magkaroon ng masayang kasal. Nais naming si Miss Kao at Director Fu ay magkaroon ng masayang kasal. Nais naming si Miss Kao at Director Fu ay magkaroon ng masayang kasal. Dote? Baka naman. Lahat ng ito ay talagang mga regalo ni Director Fu para sa akin. Alam ko na, walang normal na lalaki ang magiging ama sa anak ng ibang lalaki. Anak ko, siguradong si Director Fu ay nakita na ang mapanlinlang na babaeng iyan tunay na kulay. Alam niya na ikaw ang pinakabagay para sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ako talaga ay magiging asawa ng pinakamayamang tao. Nanay, tatay. Sa wakas magiging mataas na uri na tayo. Naasikaso mo na ba ang lahat? Tapos na, pero madam, hindi ko maintindihan bakit hindi ka pumasok upang makita ang dalaga at sabihin sa kanya na siya ang anak na hinahanap ng pamilya Chian ng kabisera sa loob ng maraming taon. Wala na akong maraming oras na natitira upang mabuhay. Ang pagkilala sa isa't isa ngayon ay magdadagdag lamang ng kalungkutan. Ito ang aking huling habilin. Pagkatapos kong mamatay, lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa aking anak na si Chow Shinru. Madam. Hindi. 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 Ang sanggol. Ang sanggol? Nasaan ang aking sanggol? Nanay. Anak ko? Nanay? Nanay. Anong problema? Nanaginip ka ba ng masama? Jingshen, nanaginip ako na may nangyari sa nanay ko. Sa tingin mo, baka patay na siya. Hindi siya mamamatay. Walang mangyayari sa pamilya mo. Kumusta? Director Fu, nahanap na namin ang kinaroroonan ng nanay ni Madam. Sige. Pero may malubha siyang sakit at kasalukuyan siyang ginagamot sa unang ospital ng kapital. Anong problema? Buntis siya ngayon. Kung malaman niya, mag-aalala siya. Sinabi ni Special Assistant Leng na natagpuan na nila ang iyong ina. Sige, puntahan natin siya ngayon. Tara na. Wala siya sa kapital. Sinabi niya na pupunta siya sa venue sa araw ng ating engagement. Jingshen, salamat. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang aking pamilya. Ang makilala ka ay talagang pinakamagandang bagay. Oh, pasok. Pumasok kayo. Kayo na lang. Ha. Chow Shinru, ang babaeng iyon, hindi ba siya sobrang mayabang dati? Ngayon, si Honghong pa rin natin ang magpapakasal kay Director Fu. Hahaha, nanay, tatay. Malapit na ang auspicious time. Malapit na dumating si Jingshen.
Anong nangyayari dito? Hindi ba nag-book si Director Fu ng buong Cloud Top Hotel? Bakit may ibang babae dito? Baka naman isa ang nobya at ang isa ay dumating para sirain ang kasal? Chow Shinru. Anong ginagawa mo dito? Si Director Fu ay pakakasal kay Honghong bilang asawa. Kung maglalakas loob kang manggulo, babalatan kita ng buhay. Ciao Fugi, ngayon ang engagement banquet namin ni Jingshen. Bakit kayo lahat nandito? Oh, tumigil ka sa pagyayabang. Sino ba ang hindi nakakaalam na alam na ni Mr. Fu na may dala kang binhi ng iba sa tiyan mo? Pinalayas ka na niya. Ate, alam kong ayaw mo at naiinggit ka sa akin pero si Jingshen, ang mahal niya ay ako. Ikaw ang third party sa relasyon namin. Baliw ba ang babaeng ito? Buntis siya sa anak ng ibang lalaki. At inaasahan niyang pananagutan siya ni Director Fu? Tingnan ninyong lahat. Ako ang asawa ni Fu Jingshen. Ito talaga ay sertipiko ng kasal kay Director Fu. Anong sertipiko ng kasal? Peke ito. Kahapon, nagpadala si Fu Jingshen ng tao sa bahay namin para maghatid ng mga regalo sa kasal. Hindi kanya pakakasalan. Ciao Honghong, ikaw. Anong problema? Pinunit ko ang peke mong sertipiko ng kasal? At ngayon galit ka? Tama, paano ka makakapantay sa mayayaman tulad namin? Sabihin mo, magkano ang binayad mo para sa peking sertipiko ng kasal na ito? Babayaran kita. Humingi ka ng tawad. Sapat ba ang 100 piso? Para sa'yo? Sabi ko humingi ka ng tawad. Sinabi ko sa'yo na humingi ka ng tawad. 200 yuan. Sapat na ba yan para sa'yo? 1,000 yuan. Sapat na ba yan? Bitawan mo ako. Hindi. Naghahanap ka ng kamatayan. Aray, aray. Anak ko, Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ako ang ginang. May tao. Huliin siya para sa akin. Bugbugin siya tapos itapon siya sa labas. Babae, paano ka nangahas gumawa ng eksena sa piging ng kasunduan ng ginang? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Kumusta ang kalagayan ni Madam Chan? Sabi ng doktor mayroon siyang bihirang sakit. Ang tsansa na gumaling siya ay napakaliit. 1 buwan na lang ang natitira sa kanya. Anak, magmadali tayo sa venue ng kasal. May nangyari kay Shinru. Paano mo nahawakan ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Shinru, Hindi. walang masamang mangyayari sa'yo. Chow Honghong. Ninakaw mo ang dapat ay akin kapag dumating si Jingshen mamaya. Siguradong siya ay maghihiganti para sa akin at sa sanggol. Ikaw, babae. Paano mo pa nagawang manabik sa asawa ko? Sige. Dahil sobrang desperado ka sa mga lalaki, kayong lahat, dalhin siya sa walang batas na hangganan, ang lugar na walang tao. Gusto ko siyang gahasain ng libu-libong lalaki, maging wala ng iba kundi laruan ng mga lalaki magpakailanman. Hilain siya palabas. Bitawan mo ako, ilayo siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Pangahas ka gumawa nito. Oh, mahal kong manugang, dumating ka sa tamang oras. Itong babaeng manloloko dahil iniwan mo siya, nagkakagulo sa piging ng engagement. Pinapalabas ko lang sipain siya palabas. Hahaha. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang babaeng tuso. Oo. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang babaeng tuso. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang babaeng tuso. Fu Jingshen, anong ginagawa mo?
Siya ang tatay ko, ang iyong biyenan. Kailan ko ba sinabi sa'yo na ako'y makikipag-engage sa'yo? Hindi mo nga karapat-dapat? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ilang araw lang ang nakalipas, pinapunta mo pa ang isang tao sa bahay ko na may dalang mga regalo ng kasunduan. Tingnan mo, itong damit at mga alahas na ito. Binili ko lahat ang mga ito gamit ang perang ibinigay mo sa akin. Chow Hong Hong, sasabihin ko ito sa'yo sa huling pagkakataon. Ang aking asawa sa buong buhay ko, tanging si Chow Sinro lamang. Tungkol sa inyong lahat, may tao. Itaboy ang mga basurang ito na walang respeto sa aking asawa palabas ng Yuncheng. Hayaan silang maging pulubi sa natitirang buhay nila. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Fu Jingshen, nawala ba ang iyong isip? Ang bata sa kanyang tiyan ay hindi iyo sa lahat. Gusto mo pa rin siyang pakasalan? Tama, pinipili mong huwag pakasalan ng aking anak na si Hong Hong, isang dalisay na dalaga. At sa halip ay ipinipilit mong pakasalan ng babaeng ito? Oh. Kung magsasabi ka ng isa pang masamang salita tungkol sa aking manugang na babae, lalasunin ko ang iyong dila at gagawin kang pipi. Kayong lahat tingnan ninyo ng malinaw. Ito ang paternidad test ng bata sa aking tiyan at kay Chow Sinru. Fu Jingshen, siya pala ang ama ng mga anak sa labas. Hindi. Malinaw kong nakita sa aking sariling mga mata na siya'y nanliligaw kay Daniel. At sinabi pa ni Daniel na siya'y magiging isang ama. Iyan ay dahil pagkatapos ni Daniel makapag-asawa ng kanyang asawa, hindi sila nagkaroon ng anak. Lumapit siya sa akin. Sana ay manghiram ng kaunting swerte sa pagbubuntis ko. Dalhin na sila. Hindi. Narinig ko na may nanggugulo sa aking anak. Gusto kong makita kung sino ang may tapang na gawin iyon. Bienan, gising na siya. Hindi ba yun ang mapag-isa at mayamang matriarka ng pamilya Chian? Bakit siya nandito? Ang kapangyarihan ng pamilya Chian ay hindi masukat. Narinig ko kaya nilang makipagkompetensya sa pamilya Fu. Oh, anak ko. Aking mahal na anak, natagpuan ka na ni inay. Anak ko, bakit itong mayamang matandang babae tinatawag na anak niya ang anak ko? Anak ko, hindi mo na ba nakikilala si inay? Okay lang. Noong nagkahiwalay tayo, 3 taong gulang ka pa lang. Bakit hindi ko pa siya nakilala dati? Pero binibigyan niya ako ng pamilyar at mabait na pakiramdam? Sinabi mo ako ang anak mo? Oo, itong pulseras. Nagpa-customize si inay na espesyal para sa iyo. Iisa lang ang katulad nito sa mundo. Ito ang pulseras ko. Paano napunta sa iyo? Ito ay malinaw na pulseras ko. Chow Sinro, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kinalaman mo dito? Inay, ako ang anak mo. Hoy? Sila ay mga magulang kong ampon. Tama yan. Nung araw pa, nang ampunin namin si Hong Hong, ang pulseras na ito, nasa pulso na niya. Tama. Chow Sinru, klaro na ikaw ang aming tunay na anak. Ngayon sinusubukan mong sumipsip sa mayayaman at tumatanggi ka pang kilalanin ang sarili mong tunay na mga magulang. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Sino bang mag-aakala na si Chow Sinro ay talagang isang binibini mula sa mayamang pamilya? Pero ngayon, ang kanyang pagkatao ay pag-aari na ng aming anak. Hindi totoo yan. Akin talaga ang pulseras na ito. Nanay, kailangan mong maniwala sa akin. Ito ang nanay ko. Lumayo ka sa kanya. Kung maglalakas loob ka pang bastusin ang asawa ko, kahit sino ka man, pababayaran kita. Director Fu, dahil pareho silang nagsasabing sa kanila ang pulseras, kung gayon isa sa kanila ay dapat ang aking anak. Pakiusap, bigyan mo ako ng konsiderasyon, huwag kang gumamit ng dahas. Madam Chian, ako talaga ang anak mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng magpa-DNA test. Hindi na kailangan ng ganyang gulo. May sarili akong paraan para patunayan. Ang pulang jad sa pulseras na ito ay isang hiyas na pamana ng pamilya Chian. Ang dugo lamang ng mga inapo ng pamilya Chian ang makapag-trigger ng pambihirang tanawin ng awit ng phoenix sa ilalim ng langit. Kung papatakan mo ito ng iyong dugo, malalaman natin kung sino ang tunay kong anak. Kailangan pa naming magpa-blood test. Ang gulo naman. Bakit, Chow Hong Hong, natatakot ka ba? Ano bang dapat kong katakutan? Kasi... Sige, pasensya na. Hoy, Hindi ka anak ko.
Nay, ako ang anak mo. Sa tingin ko, ang batong ito ay hindi nagamit ng napakatagal na sira na. Eksakto. Chow Shinru, hindi pa rin siya nag-test. Kung kukuha siya, magkakaroon din siya ng parehong resulta. Madam Fu, handa ka na ba? Huwag kang matakot. Kung masakit, kagatin mo ako. Hindi ako takot. Gawin na natin. Oo, siya ang anak ko. Nay, Ang aking mahal na sanggol. Nahanap ka na ni Mami. Ang pamilyang Chow, paulit-ulit kang nagkunwaring asawa ko. At niloloko ang mga tao. Hindi ka natututo sa iyong pagkakamali. Ibigay ang aking utos. Teka, ang mga nang-api sa aking anak gusto kong harapin sila ng personal. Ano ang gagawin mo? Pinaghirapan namin ang pagpapalaki sa anak mo. Talaga bang gagantihan mo ng sama ang kabutihan? Palakihin siya? Isang biro na investigate ko na. Noon, dahil sa maling diagnosis ng ospital. Akala mo hindi ka magkakaroon ng anak kaya ninakaw mo si Chow Shinru. Ganyan pala yan. Dahil sa'yo kaya hindi ako nakapagkasama muli sa pamilya ko. Mga demonyo kayo. Akala ko lagi aksidente kong nawala ang anak ko. Hindi ko akalain na ikaw ang nagnakaw sa kanya. Lahat ng suot mo, binili yan gamit ang pera ng dote ng anak ko, di ba? Tulong, hubaran ninyo sila. Huwag, bawal. Huwag nyo kaming hubaran. Dalhin sila sa himpilan ng pulisya. Isakdal sila ng pangangidnap at parusahan ayon sa batas. Ay, Director Fu, pakiusap, huwag. Lahat ng krimeng nabanggit mo, papatayin kami dyan. Director Fu, pakiusap. Kawawa naman kami. Mga kamag-anak namin kayo, kung ganyan ang trato mo sa amin, hindi ka ba natatakot na mabangga ka kapag lumabas ka? Di tama. Alisin ninyo sila. Wag. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay! Tumawag kayo ng ambulansya. Nanay, anong problema, nanay? Nanay, kagagaling mo lang sa malubhang sakit. Manirahan ka na sa amin ni Shinru. Sige, tama, Bienan. Mag-isa akong nakatira at medyo malungkot. Simula ngayon, pwede na tayong magkasama. Nanay, simula ngayon hindi na tayo muling maghihiwalay. Mabuti, hindi na maghihiwalay.